Tingnan niyo mabuti ang braso ng lalaking ito, mga kaaha. Sabay, ikot-ikot. Diretso lang. Diretso lang. Ang kanyang braso, mistulang goma. Medyo ano siya, flexible. Siguro magaling siya sumayaw. Malambot siyang sumayaw. Ang video na yan, umani na ng more than 1.9 million views sa TikTok. At samot-saring comments na ang nakuha nito. Delikado yan. Kasi baka bumukol yung blood vessel sa loob. Nabali yung arm niya. Then it was left untreated ata. Ako yung nasasaktan. POV, mga AI video. Isang AI o Artificial Intelligence Generated Video nga ba ito? Ano sa tingin niyo, mga kaaha? Sabay, ikot-ikot. Sinubukan naming hanapin ang lalaki sa video. And we can now confirm, real yan, mga kaaha. Hindi siya fake. Hindi AI. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan, natagpuan namin ang lalaki sa video, ang 32 anyos na si Julius. Kinagigilawan sa kanyang komunidad itong si Julius. Yung nababali-bali po eh. Siya lang po yung may ganun eh. Unique, rare. Ayos naman po magtrabaho yan. Idol na idol talaga kita ngayon. Ano sa tingin niyo, mga kaaha? Sadyang flexible lang ba itong si Julius? Habang tumatanda tayo, we lose small amounts of flexibility. Parte na ito ng normal process of aging. Ano ka mo? Ano, ayan, pagbibingi din. Hindi ko nga makita yung pinabasa ko ngayon eh. Kasama na yan, but it's all good. Nagkakaroon kasi ng loss of water sa tissues natin, which increases the stiffness in our joints. But the good news is, we can still do some exercises to help us maintain our flexibilities. Katulad na lang ng regular na pag-eehersisyo, daily stretching, and by being properly hydrated. Pero itong si Julius, hindi lang pala basta-basta flexible. Napag-alaman din kasi namin na ang flexibility pala niya ay dahil pala sa isang trahedya. Noong 2014 po itong nangyari. Disgrasya po. Ano po yung nangyari? Bangga po. Ano po yung ginagawa niyo bago kayo nakapag? Nagtatawag po ng tricycle. Tinakbo raw agad sa ospital si Julius. Pinakaputol po ito, pero daw pumayag. Po, gumagalaw pa po eh. Pwede pa pong makinabangan. Sinementohan na lang daw ang braso ni Julius. Pero kalaunan ay tinatanggal din niya ito dahil sa sobrang pangangati. Wala po, parang nawala ng pag-asa, parang patapos na ng mundo. Daladala ko na yung bigat ng problema, pero naraos po yun. Gusto sanang samahan ng aming team si Julius para magpatingin sa doktor. Hindi na po. Okay lang po. Okay naman po sa akin to. Parang normal na lang po. So wala namang masakit. Wala yan. Bagamat tumanggi si Julius na sumama sa amin sa doktor, minabuti pa rin namin ipakita ang video niya sa eksperto para mas maintindihan ang kanyang kondisyon. So, possible na nangyari is nagkaroon ng tinatawag na non-union, yung humerus niya or yung buto niya sa braso. No? Non-union meaning hindi nagdikit or naghilom yung buto. And this could have caused yung tinatawag din na pseudoarthrosis or yung formation ng fake na joint. No? So usually in these cases, what we do is parang tinatanggal yung namuong parang laman na in between nung buto, no, na nagpe-prevent nung healing nung buto. Tapos we put an implant, tapos we put what we call a bone graft, no, parang buto from other parts ng buto ng patient, tapos nilalagay doon sa may fracture para makatulong doon sa healing ng buto. Kung babalikan natin ang comments sa video ni Julius, ilan dito ay nagsasabi na posibleng magka-blood clot si Julius. Blood clots, isa talaga siya sa mga possible na complications of fractures. Pero kapag kung matagal na yung blood vessels, yung daanan ng dugo, nakapag-adapt na din yan doon sa injury. No? Ang tanong, life-threatening ba ang kondisyon ni Julius? No, at this point, I don't think this is a life-threatening na condition pa.
Nothing to worry naman pala. Ayan, ipakikita pa sa atin ni Julius na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa buhatan. Sa pagbubuhat sa isang basyo ng tubig na ito, mapapansin na nag-flex na ang muscle ng kapitbahay ni Julius. Ngayon, si Julius naman ang magbubuhat. Yung katawan naman natin for mga injuries, nag-a-adapt no? Whether na gamot or hindi. So magkakaroon pa rin yan ng function, no? May masispare na mga function dyan. Pero hindi na yan yung magiging normal. Siguro hindi na niya yung maiaangat talaga yung braso niya ng ganyan, no? Or mga certain activities hindi na niya magagawa, like sports. May mga limitasyon man si Julius sa paggalaw, ang mantra niya, life goes on. Isang patunay na ang pagiging flexible ni Julius hindi lang sa pisikal, pati na rin sa mga pagbabagong dumarating sa kanyang buhay. Aha!